Hello, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader and this is your weekly analysis kay BTC. Okay, pasensya na Monday dapat to pero personal errands, medyo na late yung upload tapos Tuesday ko siya ma-upload. Today, ng gabi. Ina-analyze ko pa si BTC. Okay? Hindi to basta-basta ina-upload ko lang kung ano insight ko. Ina-analyze ko talaga siya. Kaya kung mapapansin mo and babalikan mo yung unang video natin sa weekly analysis natin kay BTC nung Monday tuloy, January, nakakasunod tayo sa galaw niya up until now. Okay? Kaya nakashort tayo dito sa 88 na to hanggang dito sa ilalim, sa 77. So, pipihit tayo dito. Papakita natin yung original chart natin. So, 4 hours. Yan. So, itong setup na to, March 3 ko pa binigay sa inyo. Yung isa dito na SL, ito naman yung nag-work March 3. Okay? Ito na yung parang ongoing short position from previous signal. March 3 ko pa yan binaba. And tapos na rin yung higher time frame gap, premium entry zone. Long position. Ayan, kita nyo naman. So, ina-analyze ko talaga to bago ko i-upload. Kaya pag matagal, pasensya. Bago tayo pumunta dito, okay, mag-recap muna tayo sa previous analysis natin kay BTC. Lagi ko ginagawa yung recap para familiar kayo ano yung nangyayari. Okay? Ito kasing information na to, wala lang tong basis. Meron kung nasa lower time frame ka, pero as a higher time frame, kino-consider ko yan, yung number 1. Bakit siya magre-react dyan? Bakit nandito yung mga technical analysis ko or inaantay ko siya dyan sa opportunity na yan. Kasi nasusundan ko si BTC sa galaw niya. Okay? So, yun lang yung secret. Sinusundan ko siya sa galaw niya. Kaya, mapapansin mo yung mga analysis natin is tumatama talaga. Pero again, minsan nagkakamali din. Okay, so ito yung BTC analysis natin, week 12. And yan, March 31, 2025, BTC Insights. Every 4 hours lang to. So, advice ko sa mga manonood na bago pa lang, panoorin mo ng 2 weeks behind yung analysis para updated ka sa mga nangyayari dito tsaka sa mga plotting. So, bias ko is still higher time frame bearish and short-term bullish. Yan, nag short-term bullish na siya and ongoing na yung position. POI for short-term bullish, price might approach this area anytime soon. So, nangyari na to. Number 2, short entry opportunity confluence, premium and discount, 85.8K and 87K. Dito yan. So, pag nakita mo to sa chart at lumagpas siya at na-SL ka, ibig sabihin, hindi mo pinanood yung previous analysis natin. Kasi merong akong information dyan na binibitawan. Ano yung basic entry, ano yung advanced entry, yung nagre-refine. Etong position na to, number 3, this is an advanced entry. Pinakita ko sa kanila yung refinement. So, I hope mapanood mo to dahil papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung entry point ng isang advanced entry. Yan, ongoing short-term trade for previous BTC analysis, you can partial or full TP or wait for the TP. Actually, hindi ko ito nasabayan kasi in-explain ko na nga sa previous video. Then, malalaman nyo, kung sino nakasabay dito, pwede nyo i-share yung PNL nyo kasi TP hit na to by now. So, for number 4, fundamental 73K noise happening now. Okay, di man siya umabot pero approaching higher time frame gap, premium zone for long position. Be careful in this zone. Okay, so pwede tayo mag-long dyan sa zone na yan. Hindi siya nakita dito pero papakita ko dun sa chart. Balik na tayo dun. Okay, so andito tayo ngayon. Number 1. Okay, ito yung POI natin for bullish. Short-term bullish. So, explain ko lang. Wait lang, linisin muna natin. Okay. So, number 1, ayan, POI for short-term bullish. Pag pumunta ka dito sa lower time frame, makikita mo yung reaction ng short-term bullish dito. Kaya, binibigyan ko kayo ng higher time frame gap, premium entry zone, and long position. Yung dito last time, premium sell zone. Yung dito naman, premium long zone. Okay? So, ito, nag-react na siya. Pakita natin siya sa lower time frame. Sabihin natin 15 minutes. Ang need mo lang gawin dito is yung reaction.
Okay? Yan. Ito lang, itong reaction na to. Yan lang ang pwede mong kunin dyan. Kasi nga, higher time frame bearish tayo. Ang risk kasi na pwede mong gawin dito is, dahil may nakita ka dyang short-term bullish at possible mag-bullish, po-position ka dyan tapos yung target mo is 90K, 100K. Hindi ganon yung position. Realistic lang. So let's say for example, itong trend line na to, tapos na to, makikita niyo yung validity ng trend line. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos bumaba, tapos nag-retest siya doon. Okay? Yan yung reason kung bakit may number 2 tayo dito. Sorry, ang kalat. Alisin ko na tong trend line. Basta graded na yung yung line. Tapos na yon. So pansin nyo, itong trend line na to, yan yung reason bakit meron tayong number 2. Ito yung number 2. Short-term entry opportunity, 85.8K to 87K. Dahil dito sa point na to, ang confluence natin dyan, premium and discount, hinalo ko to dito dahil tinuro ko to last 2 weeks, okay? So, kinuha ko yung A dito, yung pinakataas, yan. Kasi ko muna to Yung A dyan sa pinakataas, then itong pinakababa. And pag kinuha ko yung premium na yan, makikita nyo na andito yung magandang entry opportunity. Okay? So, yan. Tapos, meron ditong polarity. Hopefully, magets nyo. Pero marami tayong confluence dito sa area na to. So, if ever nag-position ka dito ng short nga, at yung SL mo is nandyan lang, at na-hit, tapos TP hit ka, then, it's okay. Okay? Pero sinabi ko na pag mag-short ka dyan, pwede ka mag-advance entry. Using advance entry, possible na hindi ka ma-hit sa SL. Okay? Diyan pa lang may hit yan. Papakita ko sa inyo yung advance entry in a while. So, linisin muna natin to. Okay. So, next. This is an advance entry. Kung gusto mo matuto ng advance entry, panoorin mo yung mga previous videos, lalo na nung March 3, kasi dito ko in-explain yun. Mapapansin mo sa advance entry, yung SL mo, kahit saan mo ilagay, hindi na siya gagalawin ng market. So, yan. Nag-tap, react, nag-tap ulit sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo. React pababa. Kahit bumalik man si price doon, ganun pa rin yung tap niya sa area na yon. Ganun kalakas yung entry point natin or yung advanced entry. Kaya kung mapapansin mo, ongoing tong position and nag-continue na siya pababa. So, tapos na rin to. Hindi ko alam kung paano ko ilalapag to dito kasi ang kalat. Pero alisin ko na siya. Okay, kasi ayoko lagyan to ng position. Pero goods na yan, TP hit. Yan. For analysis ko lang kasi to Then, okay na tayo dito, 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 alisin ko na dito. Bago yan, gusto kong pakita sa inyo yung smell prediction natin dito kay BTC bago pa siya nag-dump. Okay? Kasi medyo delikado na talaga yung position niya dito. And goods na siya for another dump. Pansin niyo, nagagawa ko yun pag higher time frame. Minsan lower time frame. Kasi nakikita ko na talaga siya sa higher time frame structure. Siyempre, swing trader ako. So, ito yon. Okay? April 5, nag-announce na ako. Looks bearish sa akin. April 6, careful sa dump. Sa community yan. April 6, I smell dump talaga. Ingat kayo. Wait for my bias tomorrow. I think Sunday to Then, yan. Nakasabay na ako kay BTC. Yan yung pasok ko. 83K. Then, yan. First call dito. Second call. And third call. Bago nag-dump si BTC. Okay? So, syempre, nasasabayan ko rin yung mga analysis ko. And ito yung proof na na-trade ko si BTC. Ayan, ito yung first call, second call, third call. Nakapasok ako dyan sa yan, 83,338 tapos naka-out ako sa 79.0.
Okay? Dito yun. Next. Dito kasi tinapik niya yung POI natin, so small reaction lang. Pero dahil ang bilis ng bagsak ni BTC, na SL ako dyan, or early close yan, kaya negative 7.89. Ito naman na SL talaga. I don't expect na lalalim pa siya ng ganyan. So, since nag-turn yung position na from bearish to bullish, pinilit ko pa rin yung bullish. Kasi nga, mag-bulls, papasok yung bulls. Ayan. Okay? Pasok sa 75, out sa 78. Ito lang din. So, yon. So, tapos na yung trade ko dito, then, punta na ulit tayo sa analysis natin kay BTC para makahuli ulit tayo this week. No? Number one, since tapos na tong POI natin for short-term bullish, pwede na siyang this highlighted. Para hindi na siya, malaman nyo na hindi na siya confusing. I-zoom out nyo, tapos tignan nyo siya sa higher POV. So, napapansin nyo tong, wag nyo mo lang pansinin tong mga letter. Napapansin nyo tong swing high. Ito, sabi natin, ito yung swing high. Itong point na to. Hanggang dito sa swing low. Okay? Yung movement na yan, okay, isang leg lang yan. Sa structure, isang leg. Lahat ng nangyayari dito sa loob, internal. Ngayon, kung titignan mo sa loob nito, ang basis mo is yung downtrend. Kasi nga nakababa na si market dito sa pinaka-low. Dito, sa internal, yan. Yung low niya. Nakababa na siya. So, instead na dito na yung high mo, try natin ilagay dito. Okay? So, liquidity na lang itong nasa taas. Dito naman tayo ngayon. So, since internal pa rin yung nangyari dito, okay, lahat ng nangyari dyan, kahit mag-bullish yan, kahit umabot yan ng 90K, 91, still bearish pa rin. Bakit? Within range lang to nitong internal. Nag-iisang internal lang to. Marami pa yan. Okay? Meron pa dito. So, dyan nyo siya titignan on a higher perspective. Ngayon, since na-break na ng market yung low nito, okay, hindi na to yung low mo. Okay? Ito na ngayon. Then, hindi na rin to yung internal high, external high mo. Ito na. Okay? Panibagong structure na to. Tapos na yung nangyari sa... Tapos na to. Wait lang picture out ko sa inyo. Sa tuwing nakakabasag siya ng low or high, natatapos yung structure. So, tapos na yan. Yung unang high and low na yan. From this high and low din, natapos na siya dito. Okay? So, bakit naman ito yung basis ko ng high? Pwede rin naman to. Okay? Kukunin mo lang yung high dito. Ito na yung first high. Ito na yung second. Ito na ngayon yung third. Okay? Ngayon, yung high na yan, nagsiserve din yan as internal range. Yan, parang di kayo malito. Ay, masyado na kasi malayo yan, kaya ito yung naging basis ko. So, dito na lang tayo mag-focus. Total same liquidity lang yan. So, yan. Clear, di ba? Tapos na tong pink na to. Nakalabas na si market dyan, tapos dito na tayo sa range na to. Ito na lang yung allowance ng pagtitrade natin for this week. Kaya hindi ka na mahihirapan. Lahat ng nandito sa ilalim, lahat ng nandiyan sa taas, disregard mo na kasi try natin mag-focus dito. Babalik lang tayo dyan pag si BTC bumaba ulit dito sa ilalim. Okay? So, yan. Nahimay ko agad sa inyo yung structure. Ngayon, hindi mo napapakialaman yan. Dito na lang tayo sa loob. Okay. So, since dito lang tayo sa loob,
try natin gamitin yung equilibrium, yung premium and discount na tinuro ko sa inyo, pero hindi OTE. Ang kukunin natin is yung gitna nito. Kung nasan yung area of value, kung nasan yung fraction, kung nasan yung mga traders. So, from this high to this low, yan, gunbox yung ginamit ko. Alam nyo na yung settings niyan. Tinuruan ko na rin kayo dyan. Nandito yung area of value, which is nandyan naman talaga kasi kita mo dito nag-react si market. So, kukunin ko yung reaction nito at saka nito. Ang gagawin ko sa kanya is area yung kukunin ko instead na line. Okay, so alisin ko na agad yung premium and discount. Kinuha ko lang talaga yung area of value. It means, from this point, lahat yan, from swing high to swing low, ngayon, binaba natin siya. Nandito na lang tayo ngayon. Ito na naman ulit yung range natin. Okay, kanina ito yung buong pink range natin. Ngayon, nandito na lang tayo. Dito natin malalaman kung si BTC bullish or bearish. Okay, so pasok pa ulit tayo. Ngayon, number 1. Okay. POI for short-term bullish pa rin kasi nga higher time frame bearish pa rin tayo. Bababa ka dito sa lower time frame. Supposed to be that nakapasok ka na dyan kung nakalimit ka pero hahanapan natin to ng magandang POI sa lower time frame. So take note itong number 4, higher time frame gap, premium entry zone, long position, dapat naka-entry ka na dyan. So since nag-top na si market, nag-react na siya, hahanap ulit tayo ng second top niya dito. So pwede natin itong bawasan Still valid pa rin itong position to. Ngayon, try natin bumaba lang dito sa lower time frame. 1 hour, 30 minutes, let's see. So, kung gusto mo ng entry point dito, okay, consider mo ito na liquidity. Tapos, fresh entry point to. Short-term bullish. Okay, so familiar kayo dyan. Halos inulit ko lang din. Number 1, POI, short-term bullish. Diyan ka maglalong. Again, yung entry point nyo, tinuruan ko na kayo kung paano kayo mag-entry sa mga POI and paano kayo magko-confirm. Hindi porkit may short-term bullish dito is ilolong mo siya hanggang 100k. Hindi. Kuha ka lang realistic. Next. Number 2. Hindi ko itong line na to. Ito, 4 hours. Napansin nyo kanina, hinati ko to yung from this swing high to swing low. Then, nag-focus tayo dito, tas dito tayo nag-entry sa ilalim. Ngayon, ito namang swing low to swing high. Ito naman yung previous swing natin. Pag hinati ko to sa gitna, dun yung second entry point na short-term bullish. Okay? So, let's say kukunin ko yung gitna nito. Okay? Dito yung second entry point. So, might as well explain ko na rin sa inyo yung advanced entry. Let's say this is your POI. Tapos, long long yung reaction, ganyan, nag-long ka. When I say dapat kang mag-advance entry and isipin mo yung position na to, pwede mo siyang i-advance. What do I mean by i-advance? I-move mo yung SL mo and yung entry mo ng ganyan. So, if ever may SL yung ibang retailer, kakapasok pa lang ng entry mo. Gets? So, yon. Kaya tayo may second POI short-term bullish tsaka first kasi dito ka maghahanap ng long pag nag-bounce siya pa long and dito rin. Okay? Parang pa ganito. If ever dito siya mag-bounce, makakasabay ka. If ever lumalim pa siya, makakasabay ka. Kaya need mo mag-confirm sa area na to. Okay? Mag-confirm ka sa area na yan. Risky yan. Number 3. Okay? Pag ganito ginawa ni BTC let's say nag-react nga siya dyan. Bumalik, nireject ulit dito. Nag-react ulit somewhere dito. Nireject ulit dito. Okay. Bullish yan. Okay. Makakakita kayo dito ng momentum pump pataas hanggang dito sa area na to.
Sinasabi ko na in advance para at least aware kayo, bago pa niya gawin, eto na yung gagawin niya. So, dapat yung araw ko is hanggang dito lang, pero diyan kasi matatakot kayo na 'pag pump ni BTC, mare-reject siya diyan, so baka mag-close ka. Then tsaka siya ulit pa-pump for another para kunin niya 'tong high na 'to, okey? So, assumption lang din 'yon. Take note, huwag niyo i-disregard yung previous ko na sinabi, if gawin niya 'to. Kasi 'pag etong market dumiretso ulit pababa ng another low, lahat 'to cancel. Mag-a-update tayo ulit next week. Okay, so momentum pump yung expect mo dito. Kasi nga, area of value yan nitong leg na to. Equilibrium yan. Malaki ang market dito, yung buying and selling pressure dito. So, dyan mo makikita yan. Next. Kung gusto niyo naman mag-short position. Okay. Like ko siya sabi, kung maglo-long ka lang din, mag-long ka na sa ilalim, yan. And kung mag-short ka lang din, sa taas ka na mag-short. So, gamitin lang natin yung premium and discount. Okay, dito, so yan. Pagka-pump niya dyan, yun, saluhin mo na agad ng higher time frame, short. Okay, premium entry zone, short position. Okay, nasa premium yan. Ikaw na rin maghanap ng entry point mo. So, gets? Ito na yung pinaka-higher time frame short position natin na premium entry zone or yung sell zone natin. Katulad yan na nangyari dito, dyan ko binitaw yan. Okay? So, yan na yung maximum. Then, number 5, walang pinagbago, yung 83K noise. Sa 83K tuloy, 73K noise. So, if ever napanood mo to at nawawalan ka ng pag-asa sa alt season or sa altcoins, at iniisip mo, pansin nyo yung bias laging bullish kasi nga meron silang red portfolio. Gusto talaga nila mag-bullish sa BTC. Pero ito, ina-analyze ko lang sa inyo at pinapakita ko kung ano lang yung galaw niya. Okay, wala naman tong 100% correct. And wala naman kasi akong bias dahil wala naman akong spot position. Pero at least pinapakita ko sa inyo kung ano yung possible movement ni BTC. Gusto ko rin naman siya mag-pump. Pero ito kasi yung galaw niya eh. So binabasa ko lang sa inyo. Okay? So, let's see sa higher time frame. Okay. Medyo slowly lang yung move dito ni BTC. Wala nang momentum down. Siguro pag bumalik ulit siya dito, then sasabihan ko ulit kayo ng dump, yung mga ganyang candle dump. Okay? So, lagi ko naman ina-announce pag may dump si BTC. Like, dito, dump. Dito rin, dump. Dito, dump. So, yun. Pag wala ng question, comment lang kayo dyan pag may hindi kayo magets. Thank you for watching and for waiting. So, yan na yung analysis nyo for this week. And trade safe. Okay? Medyo pakaba to, pero nangyari na yan. Huwag kayong kabahan dyan. Yun lang. Thank you and see you ulit sa next video. By the way, may dalawang video ako i-upload this week. Yung TUSDT Perpetual, kung paano ko na-pull out yung trades. Marami nagre-request nun. Prior lang yun, pagkababa ko ng call ko kay BTC na dump. At saka yung volume, kung paano hahanapin at paano sasabayan yung mga percentage. Okay? Yung higher volatility. So, yun lang and see you ulit next video.